Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Psalm 1. Drake Hendricks. C-21 at Master Big Boss. Sa Morelos City, ang pinakakinatatakutan na tao ay hindi si Ovidio Cook, ang lokal na tycoon na kumokontrol sa Titan Group, o ang maunlad na pamilyang Brandon. Si Aaron Jackson iyon, ang mailap na dragon. Ang dating dalawa ay mga public figure, pinipigilan at maingat sa kanilang mga aksyon. Pero iba si Aaron Jackson, he acted on his own whims. 3 taon na ang nakalilipas, nagdulot siya ng kaguluhan sa Morelos City ngunit walang nagtanong dito, isang katotohanan na lubhang nakakapukaw ng pag-iisip. Boss. Nang makita si Aaron Jackson, yumuko ng malalim si Dominating Tiger at mabilis na humakbang pasulong. Ngayon, kahit isang hanggal ay mahulaan ang pagkakakilanlan ng lalaking nakaputi. Aaron Jackson, ano ang nagdala sa iyo dito? Nang makita ang lalaking nakaputi, kinusot-kusot ni Jackson Brandon ang kanyang mga mata at saka nakangiting lumakad, nag-abot ng kamay, ako si Jackson Brandon. Sa Morelos City, no need for introductions, right? Si Jackson Brandon ay ang panganay na anak ng Brandon family, ang nangungunang young master ng Morelos City. Pagharap kay Aaron Jackson, hindi siya nagpakita ng takot. Kahit sa tono niya ay may bahid ng panunuya. Ang ama ni Jackson Brandon ay si Damian Brandon, isang kilalang negosyante sa Morelos City. Sa paglipas ng mga taon, pinalaganap niya ang kanyang mga koneksyon ng malawakan, na naghabi ng isang hindi kapani-paniwalang malawak na lokal na network. Siya ay isang taong may malaking lakas. Gayunpaman, si Aaron Jackson ay hindi man lang nag-abala na makipagkamay sa kanyang inalok na kamay, at magsabi ng isang salita. Tinatrato niya siya na parang hangin, hindi siya pinapansin. Aaron Jackson, alam kong may malaking pangalan ka, ngunit sa palagay mo kaya mong kumilos ng napakataas at makapangyarihan sa harap ko. Nagdilim ang mukha ni Jackson Brandon habang awkward na binawi ang kanang kamay, nagsasalita sa sobrang hindi nasisiyahang tono, binibigyan kita ng mukha, huwag kang mahiya. Parehong mayaman at makapangyarihan ang pamilya Brandon, matatakot ba siya sa isang hamak na tao? Sa isang iglap, makapal ang hangin sa amoy ng pulbere. Sa loob ng private room, pidyo hininga ang lahat, hindi man lang naglakas loob na kumurap. Mapangahas na kabataan. Lumingon si Aaron Jackson, sabay turo sa ilong ni Jackson Brandon, sa Morelos City, kahit si Damian Brandon ay dapat maging magalang sa akin. Sino ka sa tingin mo? He's. Sa loob ng pribadong silid, nakahinga ng maluwag ang mga miyembro ng McCliff clan. Para kausapin si Jackson Brandon ng ganyan. Si Aaron Jackson ay talagang isang walang awa na karakter. Paano mo makakausap si Mr. Brandon ng ganyan? Bago pa makapagsalita si Jackson Brandon, may lumabas na binata mula sa kanyang likuran. Pinandilatan ng binata si Aaron Jackson, paumanhin. Ang kanyang pangalan ay Yancy Davenport, ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang chain ng mga shopping mall. Siya ay palaging malapit kay Jackson Brandon dahil sa kanyang kahusayan sa pambobola, na ginagawa siyang pinakatapat na alipin ng huli. Aaron Jackson, isaalang-alang ang paghingi ng tawad kay Mr. Brandon. Maaring mapanatili mo ang ilang dignidad bago ang aking ama, ngunit iyon ay mababaw na kagandahang loob. You should be clear about your own weight, natatawang sabi ni Jackson Brandon habang naglalabas ng sigarilyo sa dibdib. Agad siyang sinindihan ng kanyang mga tagasunod ang sigarilyo. Hawak ang usok, walang pag-aalinlangang sinabi ni Jackson Brandon, Yancy Davenport, simula ngayon, nasasakop na kita sa Morelos City. Ikaw ay akin, kay Jackson Brandon. Smack! Bago matapos ni Jackson Brandon ang kanyang pangungusap, sinampal ni Aaron Jackson si Yancy Davenport, na binaligtad ito sa lupa. Awkward. Ito ay isang sampal sa mukha ni Jackson Brandon. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang kamay ni Jackson Brandon na may hawak ng sigarilyo. Namula agad ang mukha niya. Sa galit, itinapon niya ang sigarilyo sa lupa at dinurog ito ng paa. Yancy Davenport, bumangon ka na. Balikan mo siya. Tuluyan nang nawala ng gana si Jackson Brandon. Pinahiya siya ng sampal na iyon. Oo, Mr. Brandon. Si Yancy Davenport, hawak ang mukha, galit na tumingin kay Aaron Jackson.
Nangunguna sa tigre, ipaunawa sa kanya. Walang pakialam na wika ni Aaron Jackson. Tila siya ay masyadong mababa ang loob nitong mga nakaraang araw hanggang sa puntong isang supling lamang ng pamilyang Brandon ang nang-ahas na hamanin siya. Ang pamilyang Brandon, si Aaron Jackson ay hindi kailanman nagmamalasakit, si Damian Brandon ay isang madaling pumatay. Oo. Malalaking hakbang ang ginawa ng nangingibabaw na tigre, binuhat si Yancey Davenport gamit ang isang kamay. Ang biglaang paggalaw ay natakot kay Yancey Davenport. Nangunguna sa tigre, ibaba mo siya, o ipapatay ko kayong lahat. Hindi mo ba alam ang abot ng pamilya Brandon? Matapos mabawi ang kanyang pakiramdam, ang boses ni Jackson Brandon ay hindi karaniwang malamig. Yancey Davenport ay nananatili para sa kanyang sarili, kung may nangyaring hindi maganda ngayon, talagang mawawalan siya ng mukha. Kung hindi man lang niya maprotektahan ang sarili niyang alipin, ano kaya ang gagawin niya, ang nangungunang bachelor ng Morelos City? Bukod dito, ang mga salitang binibigkas pa rin sa kanilang mga tainga. Ang lakas ng loob na insultuhan ang aming amo ay nililigawan si kamatayan. Ang nangingibabaw na tiger ay hindi nagpakita ng intensyon na pakawalan ang kanyang hawak. Kaya lang, hinawakan niya si Yancey Davenport na sinuspinde sa hangin. Huwag masyadong madala. Umungol si Jackson Brandon, namumuo ang mga ugat sa mukha. Mahigpit na nakakuyom ang magkabilang kamao niya. Ginalaw-galaw ni Aaron Jackson ang kanyang mga daliri, sinulyapan sina Drake Hendricks at Aurelia McCliff, at pagkatapos ay mahinahong sinabi, ngayon, iwasan natin ang isang fatality. Oo. Pumalakpak. Sa sandaling kumala si Dominating Tiger sa kanyang pagkakahawak, agad na bumagsak si Yancey Davenport sa lupa. Kung makalipas ang kalahating minuto ay baka nalagutan na talaga siya ng hininga. Bang! Pero bago pa man siya makahinga, bigla na lang humampa si Aaron Jackson. May sipa. Malakas ang sipa, na nagpalipad kay Yancey Davenport sa pader sa likuran niya. Tinuro ni Aaron Jackson si Drake Hendricks, malamig ang boses, ito ang kaibigan ko. Ang sino mang humipo sa kanya ay mamamatay. Hindi pa siya nakapagsalita ay tumahimik ang buong silid. Aaron Jackson, sinasalungat mo ba ako ngayon para sa kapakanan niya? Pinaikit ni Jackson Brandon ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay madilim na parang tubig. Ano ang background ng manugang na ito ng McCliff family? Hindi ba siya ang natalo sa mga chismis? Si Aaron Jackson ay dominado ang Morelos City sa loob ng 3 taon, bihirang ipakita ang kanyang sarili ng personal. Ngunit ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, gumawa siya ng aksyon para sa isang tinatawag na tauunan. Tama. Tumango si Aaron Jackson, dahan-daang naglakad palapit kay Drake Hendricks. Pasensya na, na-late ako ng kalahating hakbang. Kung hindi ka dumating, patay na sila. Bahagyang ngumiti si Drake Hendricks, hindi isinasaalang-alang ang pamilya Brandon, ang mga dapat mag-alala ay sila, hindi ikaw. Hindi ko maiwasang mag-alala. Sa unang pagkakataon, nagpakita si Aaron Jackson ng isang ngiti, na nagpapakita ng mapuputing ngipin. Ang simpleng palitan ay nagdulot ng pagkalito sa marami. Lalo na ang McCliff clan at ang internal staff ng Titan Group. Hindi ba't 3 taon nang naging reclusive son-in-law si Drake Hendricks? Hindi ba't isa lang siyang incompetent na marunong lang magluto? Paano niya nakilala si Aaron Jackson? At kung titignan ang usapan nila, parang dati na silang magkaibigan. Asawa, kayong dalawa. Napakurap-kurap si Aurelia McCliff, nauupos ang kanyang mga salita. Bagamat nagtataka siya, ang susi ay ang makaalis ng ligtas sa sandaling ito. Kung tutuusin, nasaktan nila si Jackson Brandon. Ayos lang, hindi mo kailangang mag-alala. Sa Morelos City na ito, ako ang langit. Napangiti si Drake Hendricks kay Aurelia McCliff. Para kay Jackson Brandon, panoorin ang eksenang ito. Nanliligaw ng lantaran sa harap ni Jackson Brandon, tinatrato siya na parang wala. Aaron Jackson, gusto mo siyang protektahan. Nagkataon, ngayon, ako, ang young master na ito, ay nakatakdang sirain siya. Itinuro ni Jackson Brandon si Drake Hendricks, gusto mong umalis. Maaari mo, ngunit gumapang mula sa pribadong silid hanggang sa pasukan ng hotel ng nakaluhod. Kung hindi, tutulungan kita. Wala kang kakayahang gawin iyon. Tumalikod si Aaron Jackson, ang kanyang kilos ay muling naging walang pakialam. Masyado kang kumpiyansa, Aaron Jackson.
Galit na galit hanggang sa tumawa, itinuro ni Jackson Brandon si Aaron Jackson at Nishan, sa tingin mo ba, ang pananatili sa Moreles City sa loob ng ilang taon ay hindi ka magagapi? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, determinado akong pigilan ang iyong kaiabangan ngayon. Pagkatapos magsalita, inilabas niya ang kanyang telepono, galit na nag-dial, Tito Leopold, nagkaroon ako ng problema sa Asher Percival. Tay, ako at si Mr. Brandon ay napapalibutan ng mga tao sa Asher Percival. Kuya, napunta ako sa isang sitwasyon dito. Sa isang iglap, ang mayayamang binata sa likod ni Jackson Brandon ay naglabas lahat ng kanilang mga telepono, na humihiling ng mga reinforcement. Sila ang mga sayan ng mayayamang pamilya sa Moreles City at kilala ang maraming tao sa kanilang karaniwang mga grupo. Tawagan mo lahat ng makakaya mo. Kinasusuklaman ko ang gulo, aayusin ko lahat ng scores mo ng sabay-sabay. Kumuha ng upuan, umupo si Aaron Jackson, naka-cross-leg sa masayang paraan, at habang may hawak na sigarilyo. Sa bibig, pinagmamasdan si Jackson Brandon na nakangiti. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Si Aaron Jackson ay nasa Moreles City sa loob ng 3 taon, ngunit hindi siya sumalungat sa lokal na elite. Para sa isa, ito ay hindi kailangan at napakahirap, dahil kailangan niyang protektahan si Drake Hendricks. Pangalawa, dahil pinipigilan ni Ovidio Cook ang mga bagay sa ibabaw, ang iba ay hindi maaaring pukawin ang anumang malaking problema. Bukod dito, ang mga mayayamang pamilyang ito ay piniling lahat na kaibiganin siya, na walang mga salungatan ng interes na lumitaw. Maging ang pamilyang Brandon ay nanatili sa kanilang sarili, na nabubuhay ng may lihim na pag-unawa. Sa makatuwid, Jackson Brandon harbored isang maling kuro-kuro, paniniwalang ang lahat ng Aaron. Ang mga aktibidad ni Jackson ay bawal at hindi maihahambing sa pamilyang Brandon. Ang kanyang pamilya ay walang alinlangan na tunay na hari ng Moreles City. Sa mga nagdaang taon, sa pagkakaroon ng laganap sa Moreles City nang walang kalaban-laban, hindi siya kailanman nakaranas ng pag-urong, kaya siya ay labis na mayabang. Ngayon, dahil nataman ang kanyang mukha, kinailangan ni Jackson Brandon na bawiin ang kanyang reputasyon. Sa kasalukuyan, ang pinaka-hindi komportable ay ang mga miyembro ng McCliff Clan. Gusto nilang umalis ngunit hindi nila magawa, naupo lamang doon na nanginginig sa takot. Una, lumitaw si Jackson Brandon, ang nangungunang young master ng Moreles City, sa pribadong silid, at ngayon ay nagpakita na rin si Aaron Jackson. Ang mga figure na ito, na kadalasang pinag-uusapan lamang, ay malinaw na naroroon sa kanilang harapan. At sa pagkikita, muntik na silang magkabulungan. Si Aurelie McCliff ay tumabi kay Drake Hendricks, mahigpit na nakahawak sa kanyang mga braso, na takot na takot. Lahat. Maya-maya lang ay marahang itinulak ang pinto ng private room. Ako ang may-ari ng Asher Percival, Ludo Cook. Nakangiting sabi ni Ludo Cook, na may hawak na baso ng alak, nang malaman ko na parehong bumibisita sina Mr. Brandon at Aaron Jackson sa aking establishmento, lubos akong ikinalulugod. Gusto kong mag-alay ng toast sa inyong dalawa, at sana ay pararangalan ninyo ako sa pamamagitan ng pagtanggap nito. Pagkasabi noon ay marahang itinaas niya ang kanyang baso. Ang mga server sa likod niya ay nagbuhos ng alak, inilagay ito sa mga tray at iniharap sa dalawang lalaki. So, si Boss Cook, madalas kang banggitin ng aking ama, natutuwa akong makilala. Dinampot ni Jackson Brandon ang baso at inubos ito sa isang lagok. Si Ludo Cook ay ang nakababatang kapatid ni Ovidio Cook, ang pinakamayamang tao sa Moreles City, na nagmamay-ari hindi lamang ng Asher Percival Hotel kundi pati na rin ng ilang 5-star restaurant. Kahit na ang kanyang mga ari-arian ay hindi tumugma sa kanyang kapatid, ang kanyang mga koneksyon ay medyo malawak. Bukod dito, sa tuwing lalabas ang Titan Group ni Ovidio Cook upang kumain, tiyak na pipiliin nila ang lugar na ito. Hindi nakikita, nakipag-ugnayan si Ludo Cook sa maraming matataas na opisyal at mga tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay. Masasabing may malaking reputasyon din si Ludo Cook sa Moreles City. Ang pagiging toasted ng personal ng host ngayon ay nagparamdam kay Jackson Brandon ng labis na karangalan. Aaron Jackson. Nakangiting tumingin si Ludo Cook kay Aaron Jackson. Nakainom na si Jackson Brandon, at ngayon ay si Aaron Jackson na. Cheers! Panipi. Kinuha ni Aaron Jackson ang baso at sabay-sabay na ibinaba ang laman. Nakilala niya si Ludo Cook at ginawa iyon bilang paggalang. Sa inyong dalawa na nagtipon dito ngayon, lubos akong ikinararangal. At dahil nagkataon na ito ang kaarawan ni Mr.
Brandon, isaalang-alang ang pagkain na ito sa bahay. Ang lahat ng mga gastos ay na-waive. Lumingon si Ludo Cook kay Jackson Brandon, bahagyang ngumiti. Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000, at kahit na ang Brandon family ay hindi nagkukulang ng pera, isa pa rin itong makabuluhang kilos ng mabuting kalooban. Talagang nagbigay ito ng mukha kay Jackson Brandon. Boss Cook, masyado kang mabait. Pero paghiwalayin natin ang mga bagay-bagay, isa akong negosyante. Ang pera na dapat bayaran, ako, young Master Brandon, ay walang utang sa iyo kahit 1 sentimos. Kahit na si Jackson Brandon ay walang pakialam sa pera, sa pagbibigay sa kanya ng ganoong paggalang ni Ludo Cook, siya ay natuwa. Ang mga kabataang naruroon ay pawang mga mayayamang kabataan ng Morelos City. Sa sandaling lumabas ang balita tungkol dito, tiyak na tataas ang reputasyon ni Jackson Brandon. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita mula kay Ludo Cook ay nagpapahina sa kanyang espiritu. Mr. Brandon, kaarawan mo, tiyak gusto mong maging masaya. Ipagpapahinga na natin ang usapin ngayon. Ang bawat tao'y maaaring magkompromiso ng kaunti, at isaalang-alang na magkaroon ito ng bagong kaibigan. Nakatanggap na si Ludo Cook ng ulat mula kay Tobias Percival at alam niya na ang dalawang pinakamainit na tao sa Morelos City ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang hotel, paano niya ito hindi pinansin. Kilalang-kilala niya ang karakter ni Jackson Brandon, mayabang at saplada. Tiyak na hindi niya hahayaan na madali ang mga bagay. Kung tungkol kay Aaron Jackson, paano siya maaaring sumuko sa isang kabataan? Nang walang pagpipilian, kailangan niyang lumabas bilang tagapamagitan. Boss Cook, hindi naman sa hindi kita iginagalang, ngunit si Aaron Jackson ay medyo malayo na. Dinilaan ni Jackson Brandon ang kanyang mga labi, tumingin kay Aaron Jackson, at huminga ng mahina. Matagal nang naging komportable ang ilang tao, iniisip na ang buong mundo ay may utang na loob sa kanila. Pero ano ba talaga ang halaga niya? Nagsalubong ang mga kilay ni Ludo Cook, nakaramdam ng gulo. Sanay na si Jackson Brandon na itapon ang kanyang timbang sa buong araw, na may kaunting pakikipag-ugnayan sa mga puwersang ito sa ilalim ng lupa, katulad ng walang takot na kawalang muwang ng isang bagong panganak na guya. Ngunit si Aaron Jackson ay hindi madaling magalit. Hindi na kailangan ng usapan pa. Ngayon, maaaring umalis si Aaron Jackson, ngunit ang taong ito ay dapat manatili sa likod. Itinuro ni Jackson Brandon si Drake Hendricks, puno ng galit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, tingnan natin kung nakuha mo ang kinakailangan. Hinawakan ni Drake Hendricks ang kamay ni Aurelia McCliff at nakangiting sinabi, "Tara na. Ang lakas ng loob mo." Dumilim ang mukha ni Jackson Brandon, at agad na hinaranggan ng kanyang mga tauhan ang pintuan. "Yung humaharang sa akin, mamatay." Sabi ni Drake Hendricks na may mahinang ngiti, hinayla si Aurelia McCliff patungo sa pintuan. Sa likod nila, ang mga miyembro ng Dominating Tiger ay agad na bumuo ng isang human barrier, pinapanatili ang mga tauhan ni Jackson Brandon sa gilid. "Drake, ako." Medyo natakot si Aurelia McCliff, hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. "Maaari mo rin akong tawaging asawa, ito ay mas mabuti." Sabi ni Drake Hendricks na may mahinang ngiti, inakbayan siya at nagpatuloy sa paglalakad. Atake, panipi. Si Jackson Brandon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang boses ay halos umuungal. Nang marinig ito, kitang-kita ni Aurelia McCliff na nanginginig at tumayo, hindi naglakas loob na kumilos. Ang pamilyang Brandon, hindi niya kayang guluhin ang mga ito. "Huwag kang matakot." Tinapik ni Drake Hendricks ang kanyang ulo at bamulong, "Nandito na ako." Agad namang sumugod ang mga binata sa tabi nila para harapin ang mga tauhan ni Aaron Jackson. Bang! Maya-maya lang ay muling bumukas ang pinto ng private room. Maraming tao ang bumaha. Kasunod ng unang alo ng mga tao, mas marami ang dumating sa dribs at drabs. Ito ang lahat ng mga taong tinawag ng mga young master para suportahan si Jackson Brandon. Sa kabutihang palad, ang silid ng emperador ay sapat na malaki upang mapaunlakan ang higit sa 100 tao. "Pamangkin, anong nangyayari?" "Panipi." Lumapit ang isang matipunong lalaki sa tabi ng binata at nagtanong, na kilala bilang Flower Snake. Naging maayos na siya nitong mga nakaraang taon. Nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang pamangkin, dali-dali siyang dumating kasama ang kanyang mga tagasunod ng walang anumang tanong. "Isang taong walang mata ang nanakit kay Mr. Brandon, at gusto kong humingi ng tulong sa iyo." Nakangiting sabi ng isang binata. "Kuya Flower Snake, narinig ko na ang pangalan mo.
Lumapit si Jackson Brandon para makipagkamay kay Flower Snake, puno ng ngiti ang mukha nito. Na-curious ako kung sinong bulag na bastard ang nang-ahas na masaktan si Mr. Brandon. Sumisigaw si Flower Snake, tumingin sa paligid. Flower Snake, maganda ang lagay mo kamakailan, kahit na naglakas loob na tawagin akong basta. Lumapit si Aaron Jackson habang nakatalikod ang mga kamay, nakangiti kay Flower Snake. Aaron Jackson. Nanlalaki ang mga mata ni Flower Snake, at ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Maaaring hindi alam ng iba kung gaano kaitikot si Aaron Jackson, ngunit alam niya ito ng husto. Noon, ang sariling kapatid ni Flower Snake ay binugbog ni Aaron hanggang sa mamatay. Jackson, kaya naman pinangunahan niya ang kanyang mga kapatid na mangako ng katapatan kay Aaron Jackson. Di ba sabi mo ngayon mo lang ako papatayin? Lumapit si Aaron Jackson kay Flower Snake at marahang tinapik ang mukha nito, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ito ang aking kuya. Ito ang aking hipag. Kung sino man ang manggahas na guluhin sila sa Morelos City, huhukayin ko ang libingan ng kanyang ninuno. Sa harap ng kalahati ng mga bigwig ng Morelos City, tinawag niya si Drake Hendricks bilang nakatatandang kapatid at Aurelia McCliff bilang hipag, na ikinagulat ng lahat. Lalo na si Aurelia McCliff, na lubos na nataranta. Hindi niya matanggap ang lahat ng nangyari ngayon. Tara na. With Aurelia McCliff still there, ayaw gumawa ng malaking eksena ni Drake Hendricks. Tumigil ka dyan. Sampal. Bago pa matapos magsalita si Jackson Brandon, sinampal siya ni Drake Hendricks sa mukha. Matagal na kitang pinahintulutan. Tinitigan niya si Jackson Brandon, kumikislap ang mga mata sa malamig na kislap. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ang walang takot na si Jackson Brandon, ngayon, ay talagang nanginginig sa lamig. Sa mga mata ng kanyang kalaban, akala niya ay nakakita siya ng agos ng pagpatay na layunin. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niyang nawalan siya ng katinoan. Nasa harap ito ng kalahati ng mga piling tao ng Morelos City, at siya ay nasampal sa mukha. Iniisip ang grupo sa likod niya, nag-alab ang galit ni Jackson Brandon. Patayin mo siya para sa akin. Madilim ang kanyang tingin, kitang-kitang namamaga ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha dahil sa sampal. Mula pagkabata hanggang sa matanda, palaging si Jackson Brandon ang pumapatol sa iba. Ang matamaan ng isang tao ay ang una para sa kanya ngayon. At ito ay isang sampal sa mukha, sa harap ng napakaraming kabataang maharlika ng Morelos City. Whoosh! Ang ilang mga kabataan ay agad na sumugod, na nakipag-away muli sa mga tauhan ni Aaron Jackson. Nang malapit ng muling sumabog ang sigalot, isa pang grupo ng mga tao ang pumasok sa pintuan. Ang mga taong ito ay pare-pareho ang pananamit, halatang sanay na mga bodyguard. Tito Leopold. Nang makita ang mga bagong dating, bahagyang nangiti ang mga sulok ng bibig ni Jackson Brandon. Si Uncle Leopold, na pinangalan ng Cash Leopold, ay namamahala sa mga gawain para sa Brandon family. Sa kanyang mga unang taon, siya ay naging isang martial artist na kilala, lalo na sikat sa kanyang signature move, ang Vajra Kick, na tumangay ng maraming mandirigma. Pinagtrabaho siya ng pamilyang Brandon 10 taon na ang nakalilipas para sa isang malaking halaga. Sa pagharap sa pang-akit ng pera, yumuko si Cash Leopold at naging pinakamabangis na tugisin ng pamilya Brandon. Sa paglipas ng mga taon, marami sa maruming gawa ng pamilya Brandon ang pinangasiwaan ni Cash Leopold. Ang kanyang pangalan lamang ang natakot sa marami, at ang mga tao ay nanatili sa kanilang distansya mula sa lalaking ito, na kilala sa kanyang Vajra Kick technique. Kaya, sa pagdating ni Cash Leopold, nadama ni Jackson Brandon ang buong tiwala. Ikaw, Aaron Jackson, may reputasyon ka. Ngayon, ibababa ka ni Jackson Brandon at ipaalam sa lahat kung sino ang tunay na hari ng Morelos City. Young Master, anong nangyari sa mukha mo? Nang makita ang namamagang mukha ni Jackson Brandon, nagdilim ang ekspresyon ni Cash Leopold habang matalas na nagtanong, sino ang nang-ahas na saktan ng ating Young Master? 10 taon nang nagtrabaho para sa pamilyang Brandon, alam na alam niya ang mga kakayahan ng pamilya. Hindi pagmamalabos na sabihing walang sino man sa Morelos City ang matapang na makakasakit sa pamilyang Brandon. Ano man ang iyong katayuan, dapat mong ipakita ang paggalang sa pamilyang Brandon. Tito Leopold, may isang tao sa Morelos City ang nang-ahas na sampelan ang mukha ng Young Master na ito. Ano sa tingin mo ang dapat gawin?
Pinunasan ni Jackson Brandon ang kanyang namamagang pisngi, may dalang mapaglarong ekspresyon ang kanyang mukha. Natural, putulin ang kanyang mga kamay at bugbugin siya hanggang sa mamatay habang siya ay nabubuhay pa. Malamig na sagot ni Cash Leopold. His. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, lahat ay nabigla sa gulat. Masyadong walang awa iyon. Ngunit kung iisipin mo ito ay may katuturan. Sino ba naman ang hindi liligawan si kamatayan sa pamamagitan ng pangahas na hampasin si Jackson Brandon? Kung gayon, mangyaring, Tio Leopold, kumilos ka. Itinuro ni Jackson Brandon si Drake Hendricks at biglang naging malamig ang boses nito, siya ang naglakas loob na suntukin ang mukha ng young master na ito sa publiko. Sampal. Bago pa matapos magsalita si Jackson Brandon, sinampal siya ni Drake Hendricks ng isa pang sampal. Tandaan mo, pagkatapos kong tamaan ang kaliwang pisngi mo, ialok mo sa akin ang kanang pisngi mo. Ang hangin ay naging hindi kapani-paniwalang tahimik. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ng lahat. Si Aurelie McLeaf ay mekanikal na inikot ang kanyang leeg upang tingnan si Drake Hendricks sa tabi niya. Striking Jackson Brandon, at hindi lang isang beses. Kung gaano ka-arrogant ang isa. Ang mga miyembro ng McLeaf clan ay nagtakip ng kanilang mga bibig gamit ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga tibok ng puso ay tumatakbo. Kung magalit ang pamilya Brandon, walang alinlangang madadamay sila. You dare hit me again. Namilog ang mga mata ni Jackson Brandon, ang kanyang paghinga ay lalong humihirap. Ang mga kalamnan ng kanyang bibig ay kumikibot ng hindi mapigilan, at siya ay namumula sa galit. Kailanman ay walang nang ahas na saktan siya, ngunit narito ang isang taong nanampal sa kanya ng 2 beses na magkasunod. Naghahanap ng kamatayan. Sa wakas ay natigilan si Cash Leopold sa kanyang pagkagulat, at ang kanyang kaliwang kamay ay umabot pasulong upang hawakan ang leeg ni Drake Hendricks. Ang pagkakahawak na ito ay napakalakas na kaya nitong durugan ang kanyang lalamunan. Mag-ingat ka. Kakasimula pa lang ni Aurelie McLeaf sa pagbabala ng umabot na sa lalamunan ni Drake Hendricks ang kamay ni Cash Leopold. Sa sandaling iyon, ang puso ni Aurelie McLeaf ay agad na nasuspine, ang kanyang bibig ay nakaawang, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano niya kamahal si Drake Hendricks. Ang asawang minsan niyang minamaliit ay matagal nang nakatanim sa kanyang puso. Ilang segundo lang ay maraming ideya ang pumasok sa isipan ni Aurelie McLeaf, ngunit sa huli, isang pangungusap lang ang naisigaw niya. Huwag! Nang ang kamay ni Cash Leopold ay wala pang 1 sentimetro ang layo mula sa leeg ni Drake Hendricks, biglang binawi ni Drake Hendricks ang kanyang katawan at itinaas ang magkabilang kamao pataas. Ang napakalawak na puwersa ay nagpalipad sa mga kamay ni Cash Leopold at bahagyang nabagabag ang kanyang anyo. Nanliligaw sa kamatayan. Nag-react din si Aaron Jackson, mabilis na humakbang at nakarating sa harap ni Cash Leopold sa isang kisap mata. Aaron Jackson. Agad na nakilala ni Cash Leopold si Aaron Jackson bilang tagapangasiwa ng Brandon family, pamilyar siya sa lahat. Noong unang dumating si Aaron Jackson sa Moreles City 3 taon na ang nakararaan, nagkaroon na ng interaksyon ang dalawa. Gayunpaman, walang salungatan sa pagitan ng Brandon family at Aaron Jackson mula noon, sa lahat ng 3 taon. Pero bakit nandito si Aaron Jackson ngayon? Sa isiping ito, lumubog ang puso ni Cash Leopold. May kaugnayan din kaya kay Aaron Jackson ang pangyayari ngayon. Ikaw, na may apelidong Leopold, ay naglalaro ng apoy ngayon. Naikuyom ni Aaron Jackson ang kanyang mga kamao, tila may apoy na lalabas mula sa kanyang mga mata. Ang pangahas na gumawa ng isang hakbang kay Drake Hendricks ay simpleng pagpapakamatay. Anong ibig mong sabihin dito, Aaron Jackson? Si Cash Leopold ay lubos na nataranta at nagtanong sa malalim na boses, ang aming mga pamilya ay palaging tahimik, kaya bakit mo sinasabi ang mga salitang ito ngayon? Parehong ang Brandon family at Aaron Jackson ay kabilang sa mga nangungunang tao ng Moreles City at natural na hindi basta-basta makikipag-away. Dahil kung sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawa, hindi lang magkabilang panig ang masusugatan, maaari rin itong magpahina ng husto sa kanilang puwersa. Ang lakas ng loob mong hawakan ang aking mga tao. Tumingin si Aaron Jackson kay Drake Hendricks at nagsalita, Kuya, ayos ka lang ba? Ngayon lang, 2 beses na sinampal ni Drake Hendricks si Jackson Brandon, at ang lahat ay napakabagal sa pagre-react. Biglang kumilos si Cash Leopold, at kung hindi nakasagot kaagad si Drake Hendricks, malamang na dead on the spot siya ngayon. Hindi ako kayang sakta ng ganyang lalaki.
Umiling si Drake Hendricks, kitang-kita ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Ngayon, oras na para makipag-ayos sa iyo ng mga account. Iniunat ni Aaron Jackson ang kanyang mga braso, at agad na nagkalat ang kanyang mga alipores. Aaron Jackson, maaaring may hindi pagkakaunawaan. Bagamat si Cash Leopold ay namumula sa puot sa loob, pinipigilan pa rin niya ang kanyang galit. Isa lamang siyang lingkod ng Brandon family at hindi makayanan ang kahihinatnan ng isang salungatan kay Aaron Jackson. Si Jackson Brandon ang young master, at normal lang na hindi niya alam ang husay ni Aaron Jackson. Ngunit paanong siya mismo ay hindi alam kung gaano kakilakilabot si Aaron Jackson. Maging ang ama ni Jackson Brandon ay may pangamba sa kanya. Tito Leopold, tinuturuan mo ako ng leksyon. Iniisip ba talaga nila na kaya nilang kumilos ng mayabang dahil lang sa may tumatawag sa kanila na Aaron Jackson? Naiirite na si Jackson Brandon sa pagiging talo simula nang pumasok sila sa private room. Ngayon kasama si Cash Leopold sa tabi niya, sabik na siyang maghayganti. Narinig mo ba yon? Sinasabi sa iyo ng iyong young master na kumilos ka, halika, Cash Leopold, huwag mo akong bigin. Napaatras si Aaron Jackson at nakipag-away. Ito. Labis na nabahala si Cash Leopold, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Talaga bang saktan niya si Aaron Jackson? Tito Leopold, putulin mo ang kay-abangan nila. At iyong taong sumampal sa akin, patayin mo rin siya. Utos ni Jackson Brandon sa gilid. Namamaga na ang kanyang mukha, at lalong lumaki ang kanyang galit. Tumahimik ka, magpalamig ka ng konti. Sa sandaling iyon, kumuha si Drake Hendricks ng isang bote ng beer mula sa mesa at, nakangiti, ibinuhos ito sa ulo ni Jackson Brandon. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Iniinsulto ng paulit-ulit, kahit ang isang luwad na Buddha ay may 3 punto ng galit. Pabayaan na ang saya ng makapangyarihang Brandon family. Ngunit ang mga naruroon ay medyo naging manhid, kahit napatayin ni Drake Hendricks si Jackson Brandon sa sandaling ito, hindi nila ito makikitang sobra-sobra. Dahil bago ito, napakaraming nagawa ni Drake Hendricks na hindi man lang nila maisip. Mamatay. Hindi na nakatiis pa, muling sinubukan ni Cash Leopold na patayin si Drake Hendricks ng may bangis. Kung hindi niya ginawa ang kahihiyan ng young master ng Brandon family sa harapan niya, baka mapag-alitan siya ng Brandon family sa kanyang pagbabalik. Ang diamond leg ay tumawid, na nagdulot ng isang matalim na pagsipol sa hangin. Bang! Sa kritikal na sandali na ito, sumugod si Aaron Jackson, pilit na tinamaan ng kanyang mga siko ang binti ni Cash Leopold. Pagkatapos ng maikling sagupaan, ang dalawang lalaki ay napaatras ng ilang hakbang. Halika ulit. Ang diamond leg ni Cash Leopold ay matagal nang kilala, ngunit sa kamakailang sagupaan, hindi siya nakakuha ng anumang kalamangan. Wala siyang reserbasyon ngayon, sumiklab na ang hidwaan, at may mga miyembro ng pamilyang Brandon upang hawakan ang pagbagsak. 3 taon na niyang gustong subukan ang kanyang husay laban kay Aaron Jackson ngunit hindi pa siya nakatagpo ng pagkakataon. At kapag nag-away sila, naniniwala siyang magkakaroon siya ng ganap na kalamangan. Sa pag-iisip na ito, ipinikit ni Cash Leopold ang kanyang mga mata at inilabas ang kanyang kanang binti. Pinaikit din ni Aaron Jackson ang kanyang mga mata, pilit na pinuputol ang kanyang mga kamay. Boom! Lalong lumakas ang suntok na ito, at bahagyang nakaramdam ng pamamanhid si Aaron Jackson sa kanyang mga palad, habang bahagyang nanginginig din ang kanang binti ni Cash Leopold. Narito ang aking asawa ngayon, kaya't lahat tayo ay umatras. Sinulyapan ni Drake Hendricks ang dalawang lalaki at walang pakialam na sinabi, gayunpaman, hindi pa naaayos ang bagay na ito, at tiyak na bibisita ako mamaya. Sa mga salitang iyon, ipinulupot niya ang kanyang braso sa halos natulala na si Aurelia McCliff at naglakad patungo sa labasan. Tigilan mo siya. Galit na umirap si Jackson Brandon, walang tigil na tumutulo ang beer sa kanyang buhok. Sa sandaling ito, umabot na sa rurok ang kanyang galit. Nandito si Cash Leopold, at halos 100 tao ang nagmula sa pamilyang Brandon. Kasama ang kanyang sariling gang, mayroong higit sa 200 tao. Napagpasyahan niya na ngayong araw na ito, kailangan niyang gawing mas masahol pa sa kamatayan ng buhay ni Drake Hendricks. Ngunit ang Cash Leopold ay wala sa parehong opinyon, ang salungatan kay Aaron Jackson ay hindi inaasahan. Bukod dito, si Aaron Jackson ay napakahusay at hindi mababa sa kanyang sarili. Kung padalos-dalos silang nakipagdigma, tiyak na magre-resulta ito sa kapwa pagkawasak. Kung ano ang magiging desisyon ng pamilya Brandon, hindi siya sigurado.
Ngunit ang nakakasakit kay Aaron Jackson ay talagang hindi isang eksena na gusto nilang makita. Dahil kung magkakaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang panig, hindi maiiwasang makinabang ang mga nakaupo at umani ng mga gantimpala. Pero kung si Jackson Brandon ang tinamaan, may pagkakaiba ba ito sa pagsampal sa mukha ng Brandon family? Kaya, gumawa ng desisyon si Cash Leopold. Hindi niya sisirain si Aaron Jackson ngunit sa halip ay gagawin niyang halimbawa ang lalaking nauna sa kanya. Kunin mo siya para sa akin. Umaasa sa kanilang kahusayan sa bilang, nagpa siya si Cash Leopold na gumawa ng matapang na pagkilos. Ano kayang gagawin ni Aaron Jackson? Hindi siya natatakot sa kanya ngayon. Ang karamihan ng tao ay sumulong, na hamarang ng husto sa labasan. Malinaw na nangunguna ang pamilya Brandon. Aaron Jackson, iginagalang kita bilang isang kapatid, kaya iiwas kita sa gulo. Sinabi ni Cash Leopold, na nakadaop ang mga kamay sa isang kamao, iwan mo ang lalaking ito, at pakakawalan kita. Naglakas loob siyang sampelan ang mukha ng young master, at talagang hindi siya makakawala rito. Huminto siya, lumalalim ang boses, kung ipipilit ako ni Aaron Jackson na kalabanin ako, at ang mga kapatid na ito dito ay kumilos ng hindi malinaw na nakikita, madali nitong masira ang iyong reputasyon. Ang pahayag na ito ay isang lantad na pagbabanta. Si Cash Leopold ay hindi naniniwala na si Aaron Jackson ay maglalakas loob na makipag-away sa kanya kasama lamang ang ilang dosenang mga tao na ito. Hindi pwede. Ano ang magagawa ni Aaron Jackson? Ngayon, dapat siyang humingi ng tawad sa akin. Sa harap ng lahat ng kapatid. Galit na si Jackson Brandon, and now seeing the advantage was his, bakit niya bibitawan ang pagkakataong ito? Kung magagawa niyang yumuko si Aaron Jackson at humingi ng tawad sa kanya, tiyak na mahuhulog sa kanyang ulo ang prestihiyosong titulo ng numero 1 tao sa Morelos City. Iisipin na walang nakayuko kay Aaron Jackson sa nakalipas na 3 taon. Aalis na ako, at hindi mo ako mapipigilan. Tumalikod si Drake Hendricks at nakangiting naglakad papunta kay Jackson Brandon. Anong ginagawa mo? Marahas na lumiit ang mga mag-aaral ni Jackson Brandon, at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bang! Unang gumawa ng hakbang si Aaron Jackson, nakipag-clash kay Cash Leopold. Protektahan ng young master. Nang makita ang kanyang sarili na nahuli, si Cash Leopold ay nagmamadaling humingi ng tulong. Bang! Bago pa makapag-react ang iba, pinalo ni Drake Hendricks ang isang suntok mismo sa tulay ng ilong ni Jackson Brandon. Ah! Matapos umalangaw-ngaw ang tunog ng basag na ilong, napabalikwa si Jackson Brandon sa sakit, walang tigil ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang mga butas ng ilong. Maganda ang mood ko ngayon, sa susunod, hindi na kita ililibre. Pagkasabi nun, tumalikod si Drake Hendricks at tinungo ang exit. Masalam mo ang lugar mo. Panipi. Isang mabangis na pagtulak si Aaron Jackson, na nagpa-address kay Cash Leopold. Tingnan mo sa ibaba, pagkatapos ay magpasya kung gusto mong panatilihin ang sinuman. Naglabas si Aaron Jackson ng sigarilyo sa kanyang bulsa, at agad itong sinindihan ni Dominating Tiger. Sa labas ng bintana, bahagyang kumunat ang noo ni Cash Leopold. Pagdating nila, walang tao sa ibaba, at nagpadala na rin siya ng mga taong magbabantay sa ibaba. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, lumapit si Cash Leopold sa bintana at binuksan ang mga kurtina. Sa sumunod na sandali, mabilis na nagkontrata ang kanyang mga mag-aaral. Sa ibaba ng gusali ng Asher Percival ay nakatayo ang maraming lalaking nakaitim. Humanda ka sa pag-akyat. Nag-message si Aaron Jackson sa phone niya, saka mahinang ngumiti. Pagkalipas ng 5 segundo, ang mga lalaking nakaitim sa ibaba ay mabilis na bumalik sa kanilang mga sasakyan at bawat isa ay naglabas ng mahabang kutsilyo. Ito. Kahit na dumaan sa maraming laban, hindi nakayanan ni Cash Leopold. Kailan dumating ang mga taong ito? Ngayon, pwede na ba tayo? Tinanggal ni Aaron Jackson ang upos ng sigarilyo at sinigawan si Drake Hendricks, Kuya, sige lang, at kung may manggahas na pigilan ka, papapatayin ko sila sa ilalim ng 1,000 hiwa. Sige. Sagot ni Drake Hendricks na may mahinang ngiti, hinawakan si Aurelia McCliff sa braso at lumabas. Sa daan, lahat ng miyembro ng Brandon family ay itinulak sa tabi ng Dominating Tiger, walang naglakas loob na lumaban. Parang tubig pa rin ang mukha ni Cash Leopold. Kung maaari silang umalis ng buhay ay ibang bagay sa kabuuan. Palagi niyang naririnig ang tungkol sa kung gaano kakilakilabot si Aaron Jackson, ngunit hanggang sa pagharap niya sa kanya ay talagang naiintindihan niya kung gaano kaitikot ang lalaki.
Ano ba ang pinagtatawanan mo? Bumangon ka na dyan. Panipi. Nanginginig sa galit si Jackson Brandon, kumuha ng bote ng beer at handang sumugod. Young Master, hindi ito ipinapayong. Mabilis na pinigilan ni Cash Leopold si Jackson Brandon, pinipigilan siyang kumilos ng walang ingat. Bastos ka lang ng ina. Ano pa ang silbi ng pamilyang Brandon sa pagpapalaki ng asong tulad mo? Biglang tumalikod si Jackson Brandon, binasag ang bote ng beer sa ulo ni Cash Leopold. Galit na galit siya ngayon. Sa kabila ng numerical advantage sa panig niya, bakit kailangan pa nilang pakawalan ang mga ito? Malaki ang impluwensya ng pamilyang Brandon sa Morelos City, at bilang panganay na anak ng pamilyang Brandon, paano niya natitiis ang gayong kahihiyan? Young Master, kahit aso akong nagtatrabaho para sa ikabubuti mo. Mahigpit na itinikom ni Cash Leopold ang kanyang mga ngipin, walang tigil ang pagkibot ng kanyang bibig. Tumingin ka sa bintana, at kung magpasya ka pa ring pigilan sila pagkatapos tumingin, sasamahan kita. Ano kayang nasa tabi ng bintana? Tinulak siya ni Jackson Brandon at mabilis na naglakad papunta sa bintana. Dahil sa takot ay umiling ang kanyang ulo, at medyo nabawasan ang kanyang galit. Anong nangyayari? Itinuro niya ang ibaba, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Kung gusto mong lumipat, pwede kitang samahan. Ang pera, kahit aso lamang, ay tiyak na hindi matatakot sa kamatayan. Sabi ni Cash Leopold sa malalim na boses. Ito. Hinawakan ni Jackson Brandon ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay, nakatingin sa lugar kung saan nawala sina Drake Hendricks at Aaron Jackson at ang iba pa. Humawak siya ng upuan sa lupa, at sa galit, tinadtad ito sa bintana. Kung hindi ko ito ipaghihiganti, isinusumpa kong hindi ako tao. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ang mga kanina pa naghihintay sa pinto para manood ng palabas, kasama si Otis McCliff at iba pa, ay medyo hindi maisip nang makita nilang hila-hila ni Drake Hendricks si Aurelia McCliff palabas. Matagal nang nasa loob si Silas Cook, paanong ganap na hindi nasaktan ang dalawang ito. Bukod dito, sa loob ng maikling panahon, napakaraming tao ang bumuhos sa pribadong silid. Gusto nilang pumasok para tingnan. Ngunit ang mga nagbabantang lalaking nakaitim sa pintuan ay nagpapanatili sa kanila ng kanilang distansya. Bro-in-law, anong nangyari? Medyo naguguluhan si Wellington McCliff. Logically, kung si Silas Cook ang personal na gumawa ng hakbang, si Drake Hendricks ay dapat na bogbog itim at asul, kahit na hindi siya baldado. Pero kahit anong itsura nila, ngiti lang ang nakikita nila sa mukha ng mag-asawa. Walang bahid ng hinanakit. Ang hindi nila alam ay si Silas Cook pala ang isinalang puno ng dugo. Masyado lang siyang nasugatan at natatakpan ng damit, kaya naman hindi siya nakilala ni Wellington McCliff at ng iba pa. Itatanong ko kay Kuya 3. Nag-alinlangan si Calvin Leopold, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Silas Cook. Pero walang sumagot sa kabilang linya. Walang sagot, baka busy si Brother 3, I guess. Napakunot siya ng noo, pakiramdam niya ay hindi kasing simple ng tila. Kalahating oras na ang lumipas mula nang pumasok siya, at ang nangyari sa mga oras na iyon ay pumukaw sa kanilang pagkamausisa. Aurelia McCliff, okay ka lang ba? Lumapit si Tess McCliff para magtanong. Tinitigan niyang mabuti ngunit hindi niya makita ang kaunting gulat sa kanilang mga mukha. Mayroon bang kahit isang dampi ng kaligayahan? Umaasa ka bang may nangyari sa atin? Ngumisi si Drake Hendricks, pagkatapos ay bumaling kay Otis McCliff, President McCliff, tandaan mong magbayad. Ang pagkain na ito ay orihinal na iminungkahi ni Zaid McCliff, at nauna nang idineklara na ang kumpanya ang sasagutin ang mga gastos. Bagamat halos hindi sila nakakagat bago makatagpo ng mga isyong ito, ang mga pagkain sa huli ay nakahain. Ito. Tumayo si Otis McCliff, kumikislap ang kanyang kutis. Ang kalokohang panlilin lang ang kanyang ginagawa, at nanumpa siya kay Zaid McCliff na tiyak na walang mga upuan si Asher Percival, kaya naman pumayag si Zaid. Bagamat panuntunan ng kumpanya na magbayad para sa gastusin na ito, ang McCliff Group ay hindi kailanman kumain sa ganoong karangyang lugar sa lahat ng mga taon na ito. Sa pagkakataong ito ay para linlangin si Aurelia McCliff na gumawa sila ng ganoong pangako. Ngayon, sa napakaraming tao na pumasok, ang halaga ay tinatayang aabot sa ilang daang libo. Ang pag-iisip tungkol dito ay nakaramdam ng kirot sa dibdib ni Otis McCliff. Halos maisip niya ang dumadagandong na galit ni Zaid McCliff at muli niyang sinumpa si Drake Hendricks ng maraming beses sa kanyang puso.
Ang pag-default sa pagbabayad ay wala sa tanong, ang pagbabayad ng kumpanya ay ipinaalam sa bawat empleyado ng maaga. Ang orihinal na layunin ni Otis McCliff ay pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, upang galitin ang damdamin ng publiko laban kay Aurelie McCliff at upang makuha ang puso ng mga tao. Ngunit, pagkatapos ng paglalaro ng mga agila sa loob ng maraming taon, sa wakas ay napapikit siya ng isa. Ano ang tungkol sa kanila? Tumingin si Otis McCliff sa pribadong silid, kung saan hindi pa lumalabas ang mga miyembro ng McCliff clan. Baka kumakain sila. May aasikasuhin kami ni Aurelie McCliff, aalis muna kami. Hinawakan ni Drake Hendricks ang kamay ni Aurelie McCliff at naglakad patungo sa entrance ng hotel. Kainis na mag-asawa, balang araw ay gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay ninyo. Si Otis McCliff ay tahimik na nagmura sa kanyang puso, ang pangyayari ngayon ay tiyak na magbubunga ng galit sa kanya ni Zaid McCliff. Mr. Tambo. Noon lang, nagmamadaling lumabas si Ludo Cook. Oh, kung hindi si Boss Cook, ano iyon? Nang marinig ang tawag, lumingon si Drake Hendricks upang makita si Ludo Cook na papalapit ng mabilis. Maaaring kapatid ni Ovidio Cook ang lalaking ito, ngunit wala siyang alam tungkol sa 10,000 Mountain Alliance affairs. Mr. Hendricks, pagkain ngayon, ituring mo itong aking treat. Nasa bahay. Sa pananaw ni Ludo Cook, ang isang taong maaaring gumawa kay Aaron Jackson na huwag mag-atubiling makipag-away sa pamilyang Brandon ay dapat na pambihira. Kaya't nagpasya siyang paboran si Drake Hendricks sa pamamagitan ng pag-waive ng bill para sa pagkain, na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Talaga. Nanlaki ang mga mata ni Otis McCliff, agad na natuwa. Kung talagang nakuha ni Asher Percival ang kanyang pagkain sa bahay, ililigtas niya ang kanyang sarili mula sa pagpapaliwanag nito sa kanyang lolo, hindi banggitin ang pag-iwas sa isang dila. Oo naman, si Mr. Hendricks ang ating pinarangalan na panauhin. Mula ngayon, dadaan ka lang, at ako, si Cook, ay hindi na sisingilan ng kahit isang sentimos. Tinapik-tapik ni Ludo Cook ang kanyang dibdib at tawa ng tawa. Ang pera ay hindi gaanong nababahala sa kanya, ang mga koneksyon ay susi. Nagawa niyang manindigan sa Morelos City sa loob ng napakaraming taon, hindi dahil sa kanyang mayamang nakatatandang kapatid, kundi dahil sa network ng mga relasyon na binuo niya sa loob ng maraming taon doon. Maraming salamat. Nagmamadaling lumapit si Otis McCliff, na inabot ang kamay ni Ludo Cook, ako ang general manager ng McCliff Group. Kung may anumang bagay na kailangan ng boss ng tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Sige. Napangiti si Ludo Cook, natuon ang atensyon kay Drake Hendricks. Nahihilo si Otis McCliff sa biglaang paghampas ng swerte na ito, ngunit hindi si Calvin Leopold. Tumabi siya, mabilis na pinag-isipan ang sitwasyon. Si Drake Hendricks ay isang manugang lamang na ikinasal sa pamilya. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya para maiwaksi ni Ludo Cook ang panukalang batas? Dapat malaman ng isang tao na kahit si Zaid McCliff, ang chairman ng McCliff Group, ay walang ganoong klase ng impluwensya. Sa mataas na antas, ang gayong mga pabor ay ipinagkaloob lamang sa mga mas makapangyarihan kaysa sa sarili. Habang iniisip ito ni Calvin Leopold, mas naramdaman niyang may mali. Boss Cook, dapat ay nagpasya kang gawin ito bilang paggalang sa aking ama. Sa ngalan ng aking ama, nagpapasalamat ako sa iyong kabutihan. Si Tess McCliff, nang marinig ang tungkol sa comp mill ni Asher Percival, ay agad na naging mapang-akit. Alam na alam niya ang mga kakayahan ni Drake Hendricks, isang walang kabuluhan. Kaya pagkatapos ng pag-iisip, si Zaid McCliff na lang ang naiisip niya. Dapat ipakita sa bill ang tamang halaga, negosyante din si Boss Cook. Nang makitang halos tuwang-tuwa ang mga miyembro ng McCliff family, nakangiting tumugon si Drake Hendricks. Sa sandaling binigkas niya ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Drake Hendricks, isara mo ang bibig mo. Sa tingin mo ba ay isang tao ka? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung hindi dahil sa matanda, walang makakakilala sa iyo. Si Tess McCliff ang unang nagsalita, hindi nag-abala na itago ang pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Eksakto, mawala ka. Kausap namin si Boss Cook, ano ang kinalaman nito sa iyo? Ang puso ni Otis McCliff ay lumubog, at ang kanyang tono ay parehong hindi kasiya siya. Kung siya ay makakakuha ng pagkain comp, ito ay lubos na makikinabang sa kanya. Kung hindi, natakot siya na isumpa siya ng kanyang lolo hanggang sa mataas na langit. Actually, nandito si Boss Cook para kausapin si Drake. Instead, parang imposing ka sa kanya, di ba?
Lumingon si Aurelia McCliff, nakaharap sa kapatid. Mula sa araw na ito, hindi na siya papayag na may mangbuli sa kanyang asawa. Tama na ang ingay. Waiter, halika at kunin ang kanilang bill. Kung hindi sila magbabayad, hindi sila aalis. Ikinawi ni Ludo Cook ang kanyang kamay, at halos 10 security guard ang agad na pinalibutan ang lugar. Ang paggawa ng negosyo sa lawak na ito, natural na siya ay may matalinong pag-iisip. Nang makita ang mga ugali ng lahat kanina, medyo may magandang hula si Ludo Cook sa kanyang isipan. Dahil ang ginoong iyon ay gustong pahirapan ang kanyang mga bayaw at mga hipag, tiyak na masaya si Ludo Cook na sumunod. Boss, ang kabuuan ay 1,268,743 yuan. Mabilis na lumapit ang waiter dala ang bill. Ano ba, mahigit 1,000,000. Bulalas ni Otis McCliff. Ninanakawan mo ba kami? Anong order natin? Ang isang pagkain na nagkakahalaga ng ilang daang libo ay kalabisan, higit sa 1,000,000 ay talagang nakakagulat sa kanya. Sir, kung hindi mo kaya, hindi ka na sumama. Ang Asher Percival ay nasa negosyo sa loob ng higit sa 1 dekada, palaging tumatakbo ng tapat. Ngayon ang lakas ng loob mong sir-on kami. Panipi. Nagdilim ang mukha ni Ludo Cook, at ikanaway niya ang kanyang kamay, ipakita sa kanya ang kwenta. At lahat ng mga nabasag na bote at garapon, idagdag mo rin iyon sa kwenta. Tumango ang waiter, mabilis na nagtatype sa calculator. Sir, ang kabuuan ay 1,347,944 na yuan. Matapos isama ang halaga ng mga sirang inumin, iniabot ng waiter ang detalyadong bill. Kung ganoon, pupunta tayo ngayon, CEO. Hinawian ni Drake Hendricks ang kanyang kamay, hinaila si Aurelia McCliff at naglakad palabas ng Asher Percival. Mr. Hendricks, mag-iingat ka. Hayaan mong i-escort kita ng personal. Nagmamadaling bumaba si Ludo Cook sa hagdan, at nang madaanan niya si Otis McCliff, sinabi niya ng may pananakot, kung hindi mo makuha ang pera sa loob ng 3 oras, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Panipi. Drake Hendricks. Nangangatil ang mga ngipin, inilabas ni Otis McCliff ang kanyang mobile phone, nanginginig habang dinadial ang numero ni Zaid McCliff. Sunod na kabanata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel.